Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa mahahalagang balita, dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa panunumpa ng mga bagong promote na Generals and Flag Officers o GFOs ng Armed Forces of the Philippines o AFP at mga nagsipagtapos mula sa Foreign Pre-Commissioned Training Institutions o FPCTIs sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang nitong Huwebes, Pebrero 20. Nasa 35 newly promoted AFP Generals and Flag Officers at Siam na FPCTI graduates ang nanumpa sa kanilang Commander-in-Chief. Binibigyang diin ng naturang okasyon ang kahandaan ng mga opisyal na sumalang sa leadership roles sa sandatahang lakas. Narito naman ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nabanggit na kaganapan. Leadership teaches us that every challenge is an opportunity where we can shine. And in the toughest of times, leaders are those who have the ability to transform challenges into victories. Each of you here have your fair share of challenges in protecting the Filipino people and in protecting our nation. But you have risen above those challenges. You persevered in improving our country's security. You have pursued reforms to better your organization, and you have taken steps to enhance your capabilities. This day is dedicated to those achievements. The courage, dedication, and patriotism of those who have taken the mantle of leadership in the armed forces deserve the highest recognition and admiration from a proud and grateful nation. So in behalf of the entire Filipino citizenry, I extend my sincerest congratulations to the 35 newly promoted AFP generals and flag officers and to the 9 graduates of foreign pre-commissioned training institutions. This career milestone testifies to the hard work, dedication, and adherence to the fulfillment of your duties as vanguards of your security.
As you move forth with your journey on this lifelong commitment to the nation, carry always with you the core values of the AFP. I am certain that you can never go astray, as so long as you are guided by the time-honored principle of serving with honor and with integrity. To our FPCTI graduates and our new generation of leaders, may you be inspired by the achievements of your senior officers as you grow into the AFP organization. The training, the discipline, the strategies that you acquired abroad will certainly boost our forces' capabilities, especially amidst the increasingly uncertain geopolitical landscape. Our nation relies on you to bring fresh perspectives that will strengthen our defense systems and enhance military cooperation across borders. Undoubtedly, the world demands more from us now than was demanded from us before. We are now expected to be innovative. We are expected to be agile and to have foresight. But one demand that has never changed, and that is for courage. To have the courage to respond, to have the courage to adapt. Last week, we successfully conducted the 7th iteration of multilateral maritime cooperative activity with the Defense Forces of Canada and of the United States. That demonstrates that we remain resolute in preserving our sovereignty by ensuring regional peace and international cooperation. In line with our shared mandate to protect the people and the state, and to secure the country's sovereignty and the integrity of our national territory, the AFP reaffirms its commitment during the Solidarity Pact signing for the 2025 national and local elections. Once again, we find ourselves at the critical juncture where we have to preserve not only the integrity of our election, but the very ethos of our democracy. As a nation that deeply values and honors our right to vote, we are counting on the armed forces to ensure a peaceful, credible, and orderly conduct of the electoral process that Filipinos expect from us. We cannot fail them. To our esteemed officials and graduates today, be among those who stand at the forefront as we march towards a secure, prosperous, and thriving Bagong Pilipinas, a Bagong Pilipinas we all aspire for. Let us all be shining examples of how Bagong Pilipinas should be: disciplined, patriotic, and ever committed to the greater good for the greatest number. Be assured that this administration stands with you, side by side, in upholding peace, democracy, and the rule of law. As your Commander-in-Chief, I offer you my salute and express my utmost appreciation to all your selfless sacrifices and services, not only to get to this point, but all through the years of your duty. This, of course, extends to your families and loved ones who have had their fair share of sacrifices to support you in your career. To quote Winston Churchill during the Second World War, they serve too. Those who wait for their loved ones to come back from war also serve. Once again, congratulations to all of you. Maraming salamat. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, mga programang inilatag ng Marcos administration kontra pagtaas ng inflation nagbunga ng mas mabagal na inflation rate nitong nakalipas na buwan ng Enero. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
Bumagal pa sa 2.4% ang inflation rate nitong nakaraang buwan. Higit itong mas mababa sa na-record na 3.6% noong Enero ng 2024. Ayon sa Presidential Communications Office, resulta ito ng epektibong programa ng Marcos Administration para mapanatili ang presyo ng bilihin at mapagaang ang buhay ng bottom 30% income households. May nakitang deflation din o pagbaba sa halaga ng bigas ayon sa ulat, habang bumagal din niya ang inflation rate sa pinakamahirap na 30% ng mga Pinoy na naitala sa 2.4%. Patunay niya ito ng pagmamalasakit sa mga sektor na pinaka-apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Mas mababa din niya ang inflation sa mga pabahay, tubig at kuryente dahil na din sa mas maayos na energy policy. Mas mabagal na din naman ang inflation sa restaurant at accommodation services na nangangahulugang lumakas muli ang turismo, habang mababa din ang inflation sa transportasyon dahil sa mas maayos na kontrol sa presyo ng gasolina at mga programang sumusuporta sa public transport. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, solusyon sa pagpapababa ng presyo ng pagkain, pagtiyak sa food security, prioridad ng alyansa candidates. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Kaisa ang alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial slate sa paghahanap ng solusyon para makontrol ang pagtaas ng presyo ng pagkain at tiyakin ang food security sa bansa. Isa sa panukala ni dating Senate President Tito Soto ay ang pagbili ng gobyerno ng 50% ng mga ani ng mga magsasaka. Sa paraang ito, bibilhin ng gobyerno ang ani sa presyong hindi talo ang mga nagtatanim at makakatulong din para maiwasan ang pagpasok ng mga middlemen. Si dating DILG Secretary Benhur Abalos at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, suportado ang pagbabalik sa National Food Authority ng kapangyarihan na magbenta ng bigas para makontrol ang presyo nito. Sabi pa ni Tulfo, dapat repasuhin ang rice tarification law. Suportado naman ni Deputy Speaker Camille Villar ang pagbibigay ng government subsidies at direktang pagbili sa mga ani ng mga magsasaka. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, DICT pinaigting ang cyber security initiatives para sa papalapit na 2025 midterm elections. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Bilang paghahanda sa 2025 midterm elections, pinalakas ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga hakbang nito para maasiguro ang integridad ng paparating na halalan. Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, kasama sa tinututukan ng ahensya ang pagtugon sa banta ng cyber criminals at pati na ang paglaganap ng International Mobile Subscriber Identity Catchers. Humingi na umuna sila ng tulong sa COMELEC para maiayos ang mga detection mechanism at maabisuhan ng publiko sa mga peking impormasyon at deepfakes. Bukod dito, nagpapatupad na rin ang DICT ng iba't ibang hakbang para protektahan ang publiko sa digital fraud. Kabilang na rito ang pagbabawas sa clickable links sa mga SMS mula sa official sources at pakikipag-ugnayan sa mga telco para ma-block ang mga kahina-hinalang mensahe. Inilunsad na rin DICT ang Cyber Bantay Initiative para ipalaganap sa publiko ang kahalagahan ng cyber hygiene at ng digital safety. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, nananawagan naman ang Department of Health o DOH sa publiko na protektahan ang kanilang sarili kontra dengue. Ayon kay DOH spokesperson, Assistant Secretary Albert Domingo, panatilihing malinis ang paligid at iwasang mag-impok ng tubig nang walang takip dahil dito nangingitlog ang mga lamok. Payo rin ng DOH na magsuot ng mahabang damit tulad ng jogging pants at saradong damit bilang proteksyon ng katawan. Outbreak response
yung mga cleanup drive, alisin yung mga tubig na naiipon. Tapos, meron pa tayong isa pa, yung ating paggamit ng self-protection measures, yung pagsuot ng mahabang manggas. Balita ko po, yung mga ibang eskwela, at very good ho sila. Sinuspindi muna yung paggamit ng mga uniforme na maluwang. Halimbawa, yung mga sikiting na babae na nakapalda, sabi, wag muna magpalda, mag-jogging pants muna para sarado yung balat. Assistant Secretary Albert Domingo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, malaking tulong sa supply ng kuryente ang maagang pagkakaroon ng mga renewable energy plants sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Rafael Lotilla, sa pamagitan ng mga solar plants, mapipigilan ito ang pagtaas ng demand ng supply ng kuryente. Aniya, makatutulong ito para hindi tumaas ang energy bill sa mga kabahayan. Dahil nga yung napaaga ang delivery ng ilang renewable energy plants like yung solar plants, malaking tulong ito upang i-supply yung ating bansa. So tuloy-tuloy na itulong natin itong mga programa, and hopefully this year, which is a La Nina year, hindi tayo magkaroon ng kasing laking pagtaas sa demand. Kahit ngayon, di ba, napapansin natin yung klima at the weather is cooler at maulan-ulan, kaya hindi tayo masyadong magamit ng mga electrical appliances for cooling. So let's hope na La Nina, which will be in the first quarter of the year, will help temper the increase in demand. Si Energy Secretary Rafael Lotilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mahigpit na binabantayan ng Bureau of Immigration o BI ang isang modus o panloloko sa mga Pilipinong nais magtrabaho abroad. Sa modus, papangakuan ang mga Pinoy ng maayos sa trabaho pero babagsak sila sa isang scamming hub. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, papangakuan pa sila ng malaking sahod, libreng tirahan kasama ang pagkain, ngunit ang totoo ay gagamitin sila para mang-scam ng ibang tao. They are offered like the last one I saw was 50,000 pesos a month, free board and lodging, free meals, free travel. So ganda ng offer. But the truth is it's not real kasi pagdating doon, it's really a scam hub. Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, kasunod ng kampanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra Pogo, paliit na ng paliit ang operasyon nito sa Pilipinas. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, di tulad ng dati ay sa malalaking gusali sa mga condominium at mga pribadong residence na lamang ang kanilang operasyon. Aminado si Sandoval na mahirap itong mapasok. Gayunpaman, patuloy silang nakatatanggap ng intelligence report para sugpuin ang mga illegal na pogo activities sa bansa. Ang nakikita po natin na trends ngayon, smaller groups na, hindi na po yung malalaking grupo na 1,000, thousands po, hundreds in one compound, but it is most of the pogo operations now, the illegal pogo operations, are in smaller groups, in gated communities. Spokesperson Dana Sandoval. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga ulat, iniimbestigahan na ng pamahalaan ang posibleng pagkakasangkot ng ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Pasay City. Kasunod ito ng paglaganap ng operasyon ng Pogo sa Pasay City. Ayon kay Presidential Anti-Corruption Commission o PAOK spokesperson Winston Casio, kasama sa kanilang investigasyon ang paglalabas ng Mayor's Permit, BPLO certificates at business permit. The very first raid that we conducted was SKK Revendel, that was in P. Zamora. The second was Sunyuan Technology, that is in corner FB Harrison and William Street, also in Pasay. We also conducted a raid in Kimber High Technology, that's also in Pasay. That's the 3D Analyzer Pogo. We also conducted lately a raid inside Heritage Hotel, in Pasay. Si PAOK spokesperson Winston Casio. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Senado nagsisimula na ang paghahanda para sa impeachment proceedings. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Sinabi ni Senate President Chis Escudero na sa kanyang tansya ngayon ay nasa 1 milyong piso ang magagastos ng Senado sa isasagawa nilang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pero hindi pa niya kasama dito ang ibabayad sa law firm o yung mga pribadong abogado na kukunin nilang consultant. Maliwanag ni Escudero, kabilang sa sakop ng 1 milyon ang gastos para sa ipapagawa nilang robe na isusuot ng mga senador, mga impeachment ID sa mga abogadong papasok ng Senado at manonood ng live sa impeachment trial at honoraria ng mga empleyado. Wala naman anyang dagdag gastos para sa session hall dahil pwede pang gamitin at wala namang sira ang witness stand o platform na ginamit sa paglilitis noon kay dating Chief Justice Renato Corona. Ang nasabing witness stand ay i-display sa Senate Museum matapos ang impeachment trial. Buo pa rin anya ang ekstrang mesa na ginamit ng mga abogado noon sa impeachment trial. Sa kanilang isusuot na robe, sinabi ni Escudero na nasa 6,000 hanggang 8,000 pesos kada piraso ang kanilang na-canvas. Hindi naman anya inaasahan na magiging malaki ang bayad sa mga consultants na kukunin ng Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pilipinas pinagkalooban ng 1 billion peso grant ng European Union para sa mas maayos na justice system. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nagkaloob ang European Union ng 16.5 million euros o 1 billion peso grant sa Pilipinas upang suportahan ang karapatan ng mga Pilipino para sa mas maayos na justice system, susi para sa pagkamit ng seguridad sa at pag-unlad ng ekonomiya. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, layo ng grant agreement para sa programang Justice Sector Coordinating Council o JSCC at makapag-ambag sa socio-economic development sa pamamagitan ng mas epektibo, inklusibo at may pananagutang justice system. Diin ni Recto, kaakibat ng paglago ay ang pag-iral ng rule of law o pagpapatupad ng batas. Binigyang halaga ng kalihim na hindi magkakaroon ng tunay na pag-unlad kung walang tiwala sa batas at hindi na ipatutupad ang maayos na hustisya. Mandato ng JSCC na kinabibilangan ng Supreme Court, Department of Justice, DILG at LGUs na ipatupad ang mga programa na tutugon sa pagbibigay ng hustisya sa lahat, labanan ng katiwalian at justice coordination. Tiniyak ng DOF Chief na patuloy na susuportahan ng kanyang kagawaran ang lahat ng hakbangin na mapabuti ang sektor ng hustisya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga abusadong pulis walang puwang sa hanay ng PNP. Halos 800 tinanggal sa ilalim ng liderato ni General Marbil.
Ang detalye ng balita ay ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Iginit ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na walang puwang sa kanilang organisasyon ang mga abusado at pasaway ng pulis. Ito tinura ng PNP Chief kasabay ng patuloy na pagdidisiplina gayon din ang paglilinis sa kanilang hanay mula sa mga abusado at utak kriminal nilang kabaro. Batay sa datos ng PNP mula Enero 1 ng 2022 hanggang Pebrero 12 ng 2025, aabot na sa 2,578 mga pulis ang tinanggal na sa serbisyo. Habang sa termino naman ni General Marbil mula Abril 1 ng 2024 hanggang Pebrero 12 ng 2025, nasa 753 mga abusadong pulis na ang kanilang tinanggal sa serbisyo dahil na rin sa iba't ibang paglabag. 473 rito ang awol, 18 ang sangkot sa pagnanakaw at pangingikil, 15 ang sangkot sa karnaping at iba pa mga paglabag gaya ng homicide, rape, murder at katiwalian. Pagtitiyak ng PNP Chief, dumaan sa proseso, pantay na investigasyon at masusing administrative review ang mga dismissal cases na kanilang napagpasyahan. Mula sa Kampo Krame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ng mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Mga guro ng Mariano Marcos State University dumaan sa digitalization training na sabing universidad target na magamit ang mga makabagong teknolohiya sa kanilang trabaho. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Tapno mapasingkadan ken masigurado a kabaela na sumabay dagiti kabaro ang mga isursuro ti Mariano Marcos State University iti kinalawa asakop ti panagisuro kadagiti estudyanteda inyuswat ti nasoo nga universidad ti training kadagitoy iti bennek ti makabaruanan a teknolohiya iti panagisuro. 28 ang new hired instructors ti nakipagpasat iti nasoo a training. Kunan ni MMSU Vice President for Resource Generation Management Bjorn Santos napatag nga amo dagitoy amang isursuro dagiti mausar a plataporma iti panagisuro gapotag serserbi daytoy arangtay tapno nalaklakada nga i-reach out dagiti estudyanteda ken iti napimpinta sa kapadasan dagiti estudyante iti panagsursuro da. Raman tinaso nga training kat iti sumagana data privacy, artificial intelligence policy, branding standards, employee portal, MMSU accounts on various educational platforms, ken panangawat iti MMSU virtual learning environment wenno MVLE features and resources. May palagip nga inbaga ni MMSU President Dr. Julius Manzano Jr. May isa kadagiti prioridad da ti administrasyon na kat iti panagusar ti digital dagiti empleyado pakaibilangan ti teaching ken non-teaching staff iti panagtrabaho da. Manipod iti syudad ti Lawag, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Puntahan naman natin ang Agoo. Mahigit 146,000 mag-aaral sa Region 1 nakibahagi sa early registration ng DepEd para sa school year 2025 to 2026. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Balaygian nakarehistro ti 146,637 estudyante dito Region 1 kabayatan ti early registration ngayon sayang kat ti Department of Education no DepEd para ti school year 2025 to 2026. Inpakamuray ito ni Mr. Joey Pimentel, Regional Statistician ti DepEd Region 1.
Kinuna ng iti entero a Region 1 pakabuklan a 30,850 dagiti kinder a nakipasat iti early registration, 43,595 dagiti grade 1, 35,129 dagiti grade 7, bayat a 3763 dagiti grade 11 nga early registrants. Ibilbilang ti DepEd kas very successful tinaysayang kat nga early registration kadagiti eskulaan idi napalabas nga Enero 25 aging gat Pebrero 15. Binigbig ti ahensya ti kinapatag ti early registration tapno nasapa ang maka-enroll dagiti incoming kinder grade 1, grade 7 kan grade 11. Manipod RP Ago, Glam na Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Eastern Samar Division handa na sa pagbubukas ng Evraami 2025. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Andam na ang Department of Education, Eastern Samar Division, hapag panagbalayan Eastern Visayas Regional Athletic Association Meet 2025 nga pagdudumaraon habungtan Dolores ngan kan avid tinikangan buwas February 21 nga 25. Sumalakan Mr. Abner Aclau, Division Sports Officer, por lo menos 3,000 nga mga atleta, coaches, tika nga 13 nga division offices. Upod na mga officiating official, regional personnel, ang magkakatitiro para ang 7 nga sporting event nga pagpapaisan-isanan. Partikular ang boxing, softball, billiard, sipak takraw, table tennis ngan futsal. Samtang ang ibang event ivray no iyasan Hamaasin City ngan Tacloban City. Pinaagi ni ginlalauman nga makakapilan Eastern Visayas sin pinakamagkarit nga atleta nga ilalaban ha palarong pambansa Halawag, Ilocos Norte ha maabot nga Abril 20. Tika nga Borongan City, Daisy Laloso Bilizar para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Sogod. Payout ng AIC sa 2nd District of Southern Leyte para sa 2025 nagsisimula na. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Gemma Destriza Narit. Gibalik na ang pag-payout sa Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AICS sa District 2 ng lalawigan sa Southern Leyte. Suma sa pahayag ni Congressman Kukuyap, ang kwartang gipang apod-apod sa mga katawhan, kwarta sa gobyerno. Ug ang kongresista nagpasabot nga si Jamo inaning kamot nga makaabot kini ngadto sa mga beneficiary sa segundo distrito o gi-download sa DSWD. Sud sa duha ka adlaw ang pag-payout sa mga katawhan sa DSWD ngadto sa lungsod sa San Francisco din miabot kinig 3,000 ka mga beneficiaries ang nakadawat sa mong ayuda gikan sa gobyerno. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga ang mga beneficiaries sa 12 ka mga lungsod sa District 2 makadawat sa maong ayuda. Dugang pahayag ni Congressman Yap nga pinaagi sa Administrasyong Marcos gustong mapaduol ang gobyerno sa ilang serbisyo ngadto sa mga katawhan. Nasayran ni atong sibyaanan nga kasamtangan nga gihunong ang payout ni atong buwan sa Disyembre sa miaging tuig 2024 tungod sa mga year-end reports o ingon man liquidation process nga gihimo o karong buwana hangtod na sa buwan sa Marso ipadayon ang pagpang-apod-apod sa assistance to individuals in crisis situation sa mga katawhan. Balita gikan sa Sogod Southern Leyte, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dakuy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Commander Maria Malaya, nais ng militar na sumuko na ito ngunit pinili niyang mamatay sa bundok. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Gihangyong personal pa sa militar si NPA Commander Mirna Solarte alias Maria Malaya
nga mokanaog na sa bukid aron manginabuhing normal sama sa daghan na sa iyang mga kauban nga misalikway sa armadong pakigbisog. Niingon si AFP Eastern Mindanao Command Commander Lieutenant General Luis Rex Bergante nga natigayon kini pipila ka semana sa wala pa ang full-scale operation sa ilang tropa sa 901st ug 401st Battalions batok sa grupo ni Malaya diin siya napatay sa barangay Pianing, Butuan City sa miaging semana. Gibutyag ni Bergante nga igo lang gipasurrender ni Malaya ang duha sa iyang close-in security NPA combatants aron mapaabot ang mensahe niini nga mas gustuho na lang niini nga sa bukid mabugtuan sa katapusang ginhawa tungod sa ilang kausa. Siya miingon nga dili na makamahay si Malaya kay isip representante sa gobyerno gibuksan unta niya ang pultahan sa pakig-uli apan mas gipili niini nga padayong makig-away. Siya ang kaabag sa iyang bana nga si Jorge Madlos alias Kaures nga unang napatay sa militar sa engkwentro sa Bukidnon tuig 2021. Gikan sa Cagayan de Oro, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Puntahan naman natin ang Zamboanga. Kauna-unahang Products Fair inulunsad sa Zamboanga City bilang bahagi ng ika-88 araw ng Zamboanga City. Narito si Shirley Espino para sa balita. Oficialmente ya abría el primera vez Feria Productos de Ciudad de Zamboanga como parte de la celebración del ACA-88 Día de la Ciudad de Zamboanga este año. La actividad que abrí na Plaza Pershing en esta ciudad y organiza el City Investment and Promotion Services Division y el Oficina del Turismo junto con el Department of Trade and Industry o DTI. Diferente mga produkto del mga micro, small, medium enterprises o MSMEs que te incluí cuantos mga food y non-food establishments y también mga agri-products el puede comprar el mga consumidores na mencionado Products Fair. Desde na RP Zamboanga y si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Butuan. 5.8 milyong pisong halaga ng rice discount voucher ibinahagi ng DA Caraga sa Siargao Islands. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Dayanara Sumapad. Mitabok ngadto sa Siargao Islands, Surigao del Norte ang Department of Agriculture o DA Caraga aron ipadayon ang paghatod sa kinatibok ang 5.8 milyones pesos nga rice discount vouchers ngadto sa mga farmer beneficiaries nga naglangkob sa pipila ka mga lungsod. Gimadamana nga 2,537 ka mga mag-uuma sa humay ang nakabenepisyo sa mga programa sa Fertilizer Discount Voucher or FDV, Biofertilizer Discount Voucher o BFDV, ug Soil Ameliorant Discount Voucher o SADV sa 8 kalungsod sa Maong Isla. Ang mga lungsod sa Santa Monica, Burgos, San Isidro, San Benito, Pilar, General Luna, Del Carmen ug Dapa nakadawat og FDV nga mokabat sa 4.2 milyones pesos nga naglangkob sa 889 ka ektarya. Dugang pa adunay kinatibuk ang 975,500 pesos nga BFDV ang gipangapodopod sa mga lungsod sa Santa Monica, San Isidro ug Del Carmen nga naglangkob usab sa 393 ka ektarya. Laki posab ang mga lungsod sa Santa Monica, San Isidro ug Del Carmen ang nakadawat og SADV nga nagkantidad og 651,000 pesos nga naglangkob sa 393 ka ektarya. Ang rollout pinaagi sa rice program kabahin sa 2024 to 2025 dry cropping season ug gidisenyo aron suportahan ang pagpananom og humay ug pagpausbaw sa produksyon niini. Gikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayan Sumapad, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Sumapad mula sa Butuan. Puntahan naman natin ang Iligan, programang pangnutrisyon sa Region 10 paiigtingin ng pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Mas paligunon pa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ug National Nutrition Council o NNC ang mga programa sa nutrisyon sa rehiyon sa Northern Mindanao. Apil nini ang first 1,000 days campaign sa 4-piece Supplementary Feeding Program, Walang Gutom 2027 Philippine Food Stamp Program, Sustainable Livelihood Program ug Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Tumong nini nga palapdan ang paningkamot sa gobyerno sa pagpapsay sa nutrisyon ug pagdumala sa mga programang panglawas sa rehiyon. Matod ni DSWD Field Officer and Regional Director Ramel Hamil, dako ang potensyal nga mo paubos sa ihap sa mga kaso sa malnutrisyon sa rehiyon, pinaagi sa panagiusa sa DSWD ug NNC. Gipasiug daw sab ni NNC 10 Nutrition Program Coordinator Reginaldo Gillian ang kahinungdanon sa maayong pagpatuman sa maong mga programa aron mas epektibong matubag ang malnutrisyon sa rehiyon. Base sa datos gikan sa 2021 hangtod 2023 sa Supplementary Feeding Program sa DSWD-10, ang pagkabansot o stunting maoy nagunang timailhan sa malnutrisyon sa rehiyon. Kini kabahin sama sa lawom nga paningkamot sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglaban batok sa malnutrisyon ug kagutom sa nasud, pinaagi sa panagiusa sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug sektor sa katilingban. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dadako na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang ito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nananatiling totoo ang pamahalaan ng Pilipinas sa pangako nitong isulong ang karapatang pantao at itaguyod ang inklusibong kaunlaran ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Sinabi ito ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilion sa kaniyang pakikilahok sa Constructive Dialogue sa United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights sa Geneva, Switzerland kamakailan. Sa pamamagitan ng dialogo, binigyang diin ng Pilipinas ang mga progreso sa pangunahing mga larangan tulad ng poverty reduction, labor rights, education, healthcare at social protection. Kabahagi ito ng treaty obligation ng Pilipinas sa ilalim ng International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights o ICE-SCR. Bilang paunahing ahensyang may hawak ng koordinasyon ng ICE-SCR compliance ng Pilipinas, tiniyak ng NEDA ang whole of government approach sa treaty reporting at policy coherence. Kabilang dito ang paghahanda sa 7th Periodic Report ng bansa kung saan nakapaloob ang tugon sa list of issues sa Periodic Report at Chapter 2 ng 4th Philippine Human Rights Plan. Pinaunahan din ng NEDA ang multi-sectoral consultations at interagency discussions sa pagpapalakas ng pambansang polisiya sa ekonomiya, sosyal at karapatang pangkultural. Tiniyak ng NEDA na isinama ng pamahalaan ng Pilipinas ang prinsipyo ng ICE-SCR sa pambansang mga polisiya at programa, partikular sa Philippine Development Plan 2023-2028 upang siguraduhing magbebenepisyo ang mga Pilipino mula sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas, lalo na ang mga marginalized at vulnerableng grupo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nangako ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na patuloy nitong susuportahan ang Special Class Business Process Outsourcing o SCBPOs o SCBPO companies ng bansa. Ito ay kasabay ng pagbibigay diin sa kontribusyon ng ahensya sa pagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Nagpasalamat si PAGCOR Chair at Chief Executive Officer o CEO Alejandro Tenco sa mga dayuhang mamumuhunan para sa pagkilala ng talento ng manggagawang Pinoy na naghatid ng outsourcing
outsourced services sa kanila. Paliwanag ni Tenko, sinusuportahan ng SCBPO ang business operations sa ibang bansa. Ngunit nagmumula sa PAGCOR ang lisensya ng mga ito dahil sineserbisyuhan nila ang mga gaming companies sa abroad. Dagdag ni Tenko, ang tanging kaibahan ng regular BPO sa SCBPO ay tumutulong ang SCBPO sa operasyon ng lehitimong gaming companies sa abroad. Marami sa mga ito ay listed firms at naglalaan ng human resource, marketing, graphic design, accounting at iba pang back office work. Pahayag ng PAGCOR sa kasalukuyan, nag-e-employ ang SCBPO sector ng halos 5,000 lokal na manggagawa. Mayroon ding plano ang mga ito na palawigin ang operasyon at local hiring dahil natutuwa sa pambihirang abilidad ng mga manggagawang Pinoy, ang mga foreign principal na nagpapatakbo ng SCBPO. Nakamandato sa SCBPO na kinakailangan nilang mag-hire ng hindi bababa sa 75% Pilipino mula sa kabuuan nilang puwersang manggagawa. Bilang pagtitiyak ito sa kalidad na trabaho para sa lokal na mga manggagawa na tumatanggap ng mas mataas na industry salaries. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, mas maraming global automotive vehicle brands ang kumukonsidera sa Pilipinas na may malaking potensyal bilang electric vehicle o EV market. Kasunod ito ng pag-issue ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order o EO No. 12 na siyang nagtatanggal ng built-up units ng ilang EVs. Kamakailan, opisyal na naglunsad ang Chinese EV brand Omoda NJ-Co ng sangay nito dito sa Pilipinas sa Bonifacio Global City o BGC Taguig City. Pinaplano nitong magbukas ng 24 na dealership sa bansa ngayong taon. Ani Omoda NJ-Co Philippines Chief Executive Officer Shan Chan Shan, target nilang magbukas ng dealership network sa Quezon City, Makati, BGC, Las Piñas, Manila Bay Area, Marikina, Carmona, Dasmariñas, Calamba, Bulacan, Pampanga, Clark, Tarlac, Zambales, Ilocos, Pangasinan, Isabela, Cagayan, Palawan, Bicol Region, Cagayan de Oro, Tacloban, General Santos at Zamboanga. Kasalukuyan nagpapatakbo ang kumpanya ng 6 na dealership. Sinabi ni Su na inaasahang makakapagbigay ang upcoming dealership network sa Pilipinas ng monthly sales na 500 units sa first half ng taong kasalukuyan at dodoble ito sa 1,000 sales kada buwan sa susunod na mga buwan. Kasabay ng opisyal na paglulunsad, ipinresinta rin ng Omoda NJ-Co ang full battery-operated models C5, E5 at EJ6 na nagkakahalaga ng 998,000 pesos hanggang 1.799 million pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports kasama si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Sinama na ng Gilas Pilipinas sina AJ Edu at Jamie Malonzo sa kanilang lineup laban sa Chinese Taipei sa February window ng FIBA Asia Cup qualifiers na magsisimula ngayong Huwebes. Inilabas ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP ang 12-man lineup nitong Miyerkules. Magsisilbi itong debut para kay Edu sa Asia Cup qualifiers pagkarang hindi makapaglaro sa unang 2 window dahil sa injury, habang si Malonzo ay nagbabalik pagkatapos hindi makalaro noong Nobyembre dahil din sa injury. Samantala, hindi naman makakapaglaro si Kai Soto sa 3rd window at mismong FIBA Asia Cup dahil sa natamo nitong ACL injury sa Japan.
Una nang natalo ng Gilas ang Chinese Taipei 106-53 noong Pebrero ng nakalipas na taon. Pagkatapos ng laro kontra Chinese Taipei, tutungo naman ang Gilas sa New Zealand para sa kanilang laban sa Linggo. Sigurado ng kasama ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia itong darating na Agosto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling malinis ang record ng National University pagkaraang talunin ang Ateneo de Manila University 25-23, 25-19 at 25-15 sa UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament sa larong ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center. Napaganda ng Lady Bulldogs na kakagaling lamang sa isang 3 set na panalo laban sa De La Salle University sa 2-0 habang ang kulang-kulang na tao ng Blue Eagles ay bumagsak sa 0-2 kartada. Lumaban ng husto ang Ateneo sa unang set kahit wala ang mga injured nilang players na sina Zel Tsunashima at J-Lo De Los Santos. Nanguna para sa Lady Bulldogs si Eliza Solomon sa nagawa nitong 12 puntos habang nagdagdag si Vange Alinsog ng 10 markers. 9 puntos lang ang nagawa ni Belia Bilen, subalit malaki din ang kanyang ambag sa depensa kung saan nakalikom ito ng 5 digs at 7 receptions. 5 players lamang ang nakagawa ng puntos sa Ateneo kung saan sila AC Minor, Alex Montoro at Lian De Guzman ay kapwa nakagawa ng 9 na puntos habang nagtapos sa may 8 at 3 markers sina Jihan Chuatico at Ivana Sulit ayon sa pagkakasunod. Sa men's division, natalo din ng NU ang Ateneo 23-25, 26-24, 27-25 at 29-27. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dinala ni dating PBA player Vic Manuel ang kanyang talento sa Zamboanga at pinangunahan niya ang Valientes sa back-to-back wins sa isang lokal na invitational tournament sa Zamboanga, Sibugay. Nakuha ng Valientes ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo pagkarang talunin ang De La Salle University 72-68. Nagawa ni Manuel ang 10 sa kanyang kabuang 17 puntos sa 4th quarter para kunin ng Valientes ang panalo. Kapwa may 7 puntos sina Mike Tolomia at Italian Maltese center na si Sam De Guara habang sina Kit Jimenez at Carl Brian Cruz ay nagdagdag ng tig 5 puntos para sa Zamboanga. Bago ang laban na ito, nakagawa ng 11 puntos si Manuel kung saan natalo ng Valientes ang De La Salle College of St. Benilde 95-91. Huling naglaro si Manuel sa PBA para sa Terra Firma Jeep, subalit napagdesisyonan nito na hindi na i-renew ang kanyang kontrata. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Sports. Alamin na natin ang mga latest chika sa segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Kinumpirma na ni Sam Milby ang pag-iwalay nila ni Miss Universe 2018 Catriona Gray.
Sa media conference ng bagong project ni Sam sa ABS-CBN ay natanong ito sa tunay na estado ng relasyon nila ni Catriona. Dito ay walang kaabog-abog na kinumpirma niya ang paghiwalay nila at iginiit niya na okay pa rin ang samahan nila ni Catriona. Ipinaliwanag rin ni Sam na kahit may ilang mga bagay silang ibinabahagi sa publiko ay itinuturing nilang pribado o may ilang mga bagay silang ibinabahagi sa publiko ay itinuturing nilang pribado ang kanilang relasyon. At syempre hindi naman nagbigay ng paliwanag ang ex-couple sa dahilan ng kanilang paghihiwalay. At kung maaalala ninyo mga kachismis, halos 1 taon na ang nakalipas ng maibalita ang tungkol sa breakup ng dating celebrity couple, pero ngayon lang nagsalita ang kapamilyahang ka-actor hinggil dito. At syempre nag-propose si Sam kay Kat noong 2023 pero makalipas nga lang ang ilang buwan ay tila napansin ng mga netizens na naburado na ang mga post ng beauty queen at host tungkol sa engagement nila ni Sam. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kaugnay na chika, itinanggi ng aktor at singer na si Sam Milby na may relasyon sila ni Moira De La Torre. Tinawanan lang ni Sam ang intrigang iyan hinggil sa koneksyon nila ng hugot singer. Hirit nga ni Sam, quote and unquote, "Have you seen any evidence at all?" Wala, because it's not true. No truth to any of that at all. Kami ni Moira, we've been always na magkuya and there's nothing between us, sabi ni Sam. Samantala, hindi naman napigilan ng ilang mga chikadora online na maghalungkat sa nakaraan at nakita nila ang mga lumang larawan ni na Sam at Moira at hindi rin nila pinalampas ang issue ng pagtira ni Moira sa bahay ni Sam noong papasikat pa lamang ito. Sa uli ay nilinaw ni Sam na hindi ito galit sa mga naglalabasang issue, sa halip ay pinagkibit balikat lang niya ito. Bahala na raw ang publiko niya kung ano ang gustong paniwalaan nila, basta para kay Sam wala raw iyang katotohanan. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, matinding trauma pa rin ang nararanasan ng aktres na si Rita Daniela sa gitna ng pinagdadaanan nitong pagsubok dulot ng nangyaring pambabastos sa kanya ng kapwa niya aktor na si Archie Alemania. Sa isang panayam ay inilahad nito na ramdam pa rin niya ang epekto ng ginawa sa kanya ni Archie. Ayon na rin pag-usapan ng aktres ang kaso dahil dinidinig na nga ito sa korte. Pag-amin niya, sinusubukan niya maging normal ang kanyang buhay pero hindi maalis sa kanyang isipan ang insidenteng iyon. Kasalukuyang dinidinig ng korte ang acts of lasciviousness na isinampa ni Rita laban kay Archie. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang segmentong Balitang Artista. Yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site. Sa Tinang, sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating OJT na si Henry Doblas ng Rizal Technological University. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya.
Pinasasalamatan din natin ang mga naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza de Guzman, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!